Mga kapatid, sa ating banal na pagdilibang na ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan na mga sumusunod at nagkanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Hospicio San Juan de Dios, Pamilya David at de la Cruz, Bernadette Alcauce, Mayan Sabihon, Cecily Rivera, Ramon at Teresa Valenzuela, Milet Ramos, Alex at Chimang Darao, Dennis at Terry Santos, Danilo at Emily Sebastian, Elman Aguador, Michelle Esteban, Nanket Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, June at Soli de Rosario, Christopher at Janet Lo, Jean Silungan, Noel at Zeni Galvez, Dr. Mar at Marie Tolentino, Dr. Alexaida Banaa, Kelvin Maximo, Vidal at Maria Caquerol, Ricky at Avig Magpo, Celia San Felipe, Edgardo at Aida Punanan, Rene at David de Leon, Jennifer R. Francisco, Alicia Arcega Villacurusis, Seri Celine Dominic Nicolas, Tony at Evelyn Salazar, Nida Digolo, Janet E. Pascual at hindi ng EDD Community, Manuel at Benita de Leon, Antonio at Victoria Sanchez, Cesar at Lolita Nicolas, Reverend Father Pino Plexuri, Bishop Dennis Piderojo, Julie Herrera, Lauro de la Cruz, Oka at Belio Family, Evan Herrera, at hindi para sa kaligtasan ng mga sumusunod na mga at ang kanilang pamilya, mga kasapi ng Diocese of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos, Bulacan, mga kasapi ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Cambao, Bustos, Bulacan, Lito Virgen de Dios, Edwin at Josie Lazaro, Leon Celestina Tiyu, Mamerto at Emma Bunag, Dito Guillermo, Luz Divina Camua, Bingbing Sasi, Victor Divina C, Dina Saavedra, Jolene Diana Marfil, George Antincula, Architect Bernard at Eda de Guzman, Adriano Sanchez, Camila Lazaro Aquino, Piling Villanueva, Nick at Evelyn Riviera, Arman at Amy Isma, Rowena Villedo, Jen Tamani, Josie Brillantes, Juna Torres Tilehera, Pedro Moragas, Gaspar Susan Dumaday, Evelyn Bunag, Amy Ferry Manalo, Gima Jodelin Den, Emelita de la Cruz, Reynante Davao, Ivy Nurin, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Unaisa Catrina Morera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Ala Timon Guevara, Dr. Carolyn Enriquez, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amag Rodriguez Memorial Medical Center sa Valentina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Waybong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Brilliant Hospital, Skyline Hospital at Guarimed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng sanot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga polis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Adela Mutu, Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Imaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Janet Emdo, Jose Inga, Timoteo Ruela, Capistran Mandegro, Clemencio Tixon, Samantha Osea, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Cielo del Mundo, Marian Marvilla, Georgine Santiago, Tito Suriano, Joanna Cristela, Enrico Villanueva, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Neil Francis Navarro, Adriano Santos, Rami Banaa, Julie Mercado, Raimundo Samedia, Minda Saison, at para sa karawan nina Maria Visitacion Bernardo, Sherwin Simon, Nenita Loreto, Jersey Kurt, Elizabeth Mercedes, Cheche Villano, Martison Sulit, Mike Manalili, Romulo Lazaro, Angela Maglonzo, Sherwin Marie Simon, at hindi para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na Yumao, lalo-lalo na si Nadeline, Nelson, Sion, Maria, Felino, Tino, Cerilo, Casiano, Carlito, Akam, Dion, Linda, Joseph, Hill, JP, Esperanza, Feliciano, Victorino, Conchita, Gusto, Sabina, Chedora, Felisa, Amelia, Hasim, Zamara, Emmanuel, Ricardo, Sidilonia, Viviana, Hill, Sida, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasio, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo,
Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Rosette, Tidora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Roderick, Felido, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Martin, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Anthony, Malu, Alejandro, Nemesio, Froilan, Nonilon, lahat ng mga kaluluwas purgatorio at hindi na mga naliyapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kanindaman ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluluka sa kanan ng Diyos, ang aparay pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa aming mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, kami yung mga kinugkop ay bilog mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mo ipaitulot na sa katiwalian, kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming naniniwanan sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya, nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhin bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasiyas si Amos. Hulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang mamuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawain iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, ang Masiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawid sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadaling bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yang kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning binigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang itutulog. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Subayo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang bayo, tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao isang paralitikong nakarakay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit pati ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba mas madali, ang sabihin ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa iyo na dito sa lupa, ang anak ng tao may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pumubuting ebanghelyo na ating narinig, ipinapakita sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagpapangalas ng kapangyarihan, hindi para lamang ipagmayabang ang kanyang galing, kundi para ipakita sa mga tao ang kahalagahan ng habag para sa ating kapwa, na kung papaano ang ating Panginoon ay nahabag sa isang paralitiko at lalo higit sa ilang mga katao na nagdala sa paralitiko sa harap ng ating Panginoon. Kaya hindi naman, tinatawagan tayo ng ating Panginoon na magpakita ng habag sa ating kapwa. Kaya maagsabi sa atin sa mabuting balita, gayon na lamang kalaki ang pananalig ng mga nagdala sa paralitiko na ito, at gayon na lamang kalaki ang habag ng ating Panginoon, kaya tawagin kagad ng ating Panginoon doon sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Kaya nga po napakaganda yung pagkakasabit ng ating Panginoon. Pinatatawad na sa kasalanan, pinagagaling pa sa kanyang karamdaman. Subalit sa halip na yung mga tao sa kanyang paligid, lalo-lalo na yung mga eskriba, ay mag-isip ng mabuti para sa ating Panginoon at magalak sapagat mayroong isang tao na natulungan ang ating Panginoon. Subalit ang kanilang iniisip ay walang habag sa ating Panginoon. Ang kanilang iniisip ay pagtuligsa sa sinabi at ginawa ng ating Panginoon. Kaya ba ang ating Panginoon napilitan pa na ipakita sa mga tao nito ang kanyang kapangyarihan upang ipakilala lamang na siya nga ang Mesiyas, na siya nga ay mula sa kanyang Ama. Kaya ba ang sabi ng ating Panginoon, "Tumindig ka at lumakad, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Ito ang binanggit ng ating Panginoon doon sa isang paralitiko para ipakilala ang kanyang galing sa pagpapagaling. Kaya nga po'y pinapakita sa atin yung mga tao humanga sa ating Panginoon sapagat nakita nila ang malaking kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi niya nais ipagpalaki ang kanyang kapangyarihan. Dinanais lamang niya sa kanyang bawat paggawa ng hibala, akayin ng mga tao sa mas malalim na pananampalataya at hindi naman magbigay ng habag sa kanyang kapwa kung paano tinatawagan tayo ng Panginoon na tayo rin ay maging mawain at mahabagin sa ating kapwa. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon di lamang nagpapagaling ng ating katawan, kundi siya rin ay nagpapagaling, nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga pinagagaling din ang ating kaluluwa. Kaya nga po mga kapatid, kung nilalais natin sundan ang yapak ng ating Panginoon, maging maingat din tayo sa pag-iisip laban sa ating kapwa. Maging maingat din tayo sa pagbibigay ng salita o pagbulelas ng salita laban sa ating kapwa. Sapagat ang Diyos ang nakaalam ng lahat, alam ng Diyos ang pinakaiisip at lahat ng ating pinanasa laban sa ating kapwa. Kaya kapag tayo nag-iisip na masama laban sa ating kapwa, hindi man ito naririnig o nalalaman ng ating kapwa, subalit alam ito ng ating Panginoon. Kapag tayo nagsalita ng masakit laban sa ating kapwa, isa lamang din ang ating sabihan, subalit alam ng Panginoon ang lahat ng ating sinabi. Hindi lamang yung ating sinabihan ang nakaalam ng masasakit na salita na ito, kundi maging ang ating Panginoong Diyos ay nakababati ng ating dinulalas na salita. Kaya nga po pakakaingat tayo na tayo makapagsalita at makapagsip ng walang habag laban sa ating kapwa. Ang laging hamon sa atin, mapuno tayo ng habag
para sa ating sarili, para sa ating kapwa, para sa lahat ng mga tao sa ating paligid. Kaya nga po mga kapatid, ngayon po mga panahon na ito ay pinag-iisipan kung paano ibabalik sa mga paaralan yung tinatawag na GMRC o Good Manners and Right Conduct. Bakit? Sa pagdating po mga nakaraan, alam natin napakaraming mga tao kapag ka nagsalita, walang habag sa kanilang kapwa. Kaya nga po walang habas na labang sa pagsasalita ng makasasakit sa kanilang kapwa. Sapagat sa panahon ngayon, kung sino mas nakasasakit, siyang sikat sa harap ng maraming mga tao. Sa panahon natin ngayon, kung sino nakapagsasalita ng masama at ng marahas laban sa kanyang kapwa, ang siyang pinagpupugayan ng maraming mga tao. Kaya nga po nalalayo tayo doon sa ninanais na ipakita sa atin ng ating Panginoon. Si Jesus ay hindi nagsasalita ng walang habag sa kanyang kapwa. Si Jesus ay nagsasalita ng may pag-ibig at may habag para sa bawat isa sa atin. Kaya nga kahit ang isang paralitiko nakatanggap ng pangunawa, nakatanggap ng mga salita na nakapagpapalakas ng kanyang loob sapagat ipinadama sa kanya ng Diyos ang kanyang matinding habag para sa isang nangangailangan. Kaya nga kung tayo nilanais na sumunod sa yakap ng ating Panginoon, ipakita natin sa ating paggawa, sa ating pag-iisip, at lalo tigit sa ating pagsalita ang habag na namumutawi sa kaibuturan ng ating mga puso bilang pagkilala natin sa pamamayani ng Diyos sa ating kalooban. Nang sa gayon, kagaya ng sinasabi sa ating mabuting balita, tayo rin ay makatindig wala sa ating kapansanan, wala sa ating karamdaman ng kawalan ng pakialam sa ating kapwa, at tayo rin ay tumindig upang nang sa gayon makapaglingkod sa abot ng ating makakaya ayon sa kalooban at halimbawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, taglay mong panalangin ng mga kaibigan ng paralitiko, dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Sa bawat pananglitan ng ating tuwing Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pagkasundo, naway lagi magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa, sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang paglulusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Iyong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang manaming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahait ay maging kalulugod sa iyong samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan na niyang wala. Ama namin nilikha, kami iyong pinapaging dapat gumanap sa pagliliwag ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagaloong aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalulugod ng mga arin nito. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo'y pinunas sa katauhan, ang Espiritu Santo unang aming bigay, ng anak mong naglatas sa amin, ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makampo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat malamang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa amin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, Tineris naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Kadalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kaluludugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa
Hinihiling namin kami ng Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya ko ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa Kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Rachel Carata, pag-ugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglituran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasako namin ang mga dinabuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Umilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming nihain at pinagsaluhan upang kami pinaglod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi namin mailaalay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na di pahaya, Kanyang pagkalingat habang, isa buhay pag-ibig.